Teresa Llapitan, Willie Roquero, Isabel Agustines, Nora Habungan, Melida de la Cruz, Brenda Penedilla, Virgie Vergara, Grace Aguilar, Banong Peralta, David Ayaop, Carmen Ayaop, Nelisa Di Magkulang, Mel Acosta, Hofay, Belly Lagundino, Esperita Malapit, Mary Mabalot Tolentino, Donald Pajos, Julimen Perocho, Teodoro and Juliana Pajarillo, Rodel Gasmen, Leon and Rosalina Bondok, Noemi Lagundino, Simeon Garcia, Juanita Dalope, Maribeth Avila, Leopoldo Concepcion Bien, Ricardo Lagundino, Alexandra Paulino, Juan Paulino, Domingo Paulino, George Paulino, Nicolas Magigad, Catalina Magigad, Angel Ballesteros, Benji Lucas, Feliciano de la Cruz, Clementino Toledo, Felix de la Cruz, Pedi de la Cruz, Nestor de la Cruz Sr., Rosalina Raboy, Pedro Raboy, Hazel Molina, Carolina Soriano, Juan Adocol, Iluminada Adocol, Matias Addatu, Pelagia Addatu, Anali Addatu, Zoraida Bautista, Roberto Bautista, Emerita Lago, Leoncio Lago, Arsenio Bulda, Carmen Bulda, Arcel Rose Onato, Noel Roy Margate, Marife Mela Jana, Paripico Balaba, Porferia Serdan, Crispo Serdan, Sophia Serdan, Chinporiano Serdan, Fernando Balaba, Porferia Balaba, Alan Balaba, Justina Bartolome, Santos Bartolome, Alfredo Bayag, Maria Bayag, Agustina Panaligan, Arcanjo Panaligan, Rosieni Fuentes, Zenaida Belena, Chichi Caputero, Abener Oliveros, Camilo Kabakungan Sr., Patricia Kabakungan, Jerry Bangkut Jr., Joanna Nicolas, Juan de la Cruz, Juan de Leon, Genaro Saculles Sr., Lau Waifong, Dante Valdez, Concordia Saculles, Graciano Saculles, Jomar Manzano, Rolando Baranda, Rosalina Baranda, Belinda Siton, Arnolfo Kifones, Polig Simon, Bensay Simon, Mario Tabas, Lauro Herbias, Anthony Herbias, Marieta Sabidalas, Pacifico Sabidalas, Remedios Abille, Jose Abille, Lau Kwok Kau, Rafaela Padel, Eleuterio Sataho, Pascual Sataho, Balen Sataho, Pasiano Sataho, Edalberto Abendaño, Marciano Abendaño, Melanio Abendaño, Nineng Abendaño, Ryan Sakara, Rasul Alcotas, Marisa Morente, Hitler Morente, Gregorio Adjova, Tita Adjova, Benjamin Torres, Aida Torres, Gallino Mendoza Sr., Rita Hernandez, Maria Gacias, Solito Taginod, Vince Brian Salmero,
Biel Bano Baron Salmero, Restituto Taginod, Perfecto Gacias, Remy Gacias, Larry Taginod, Sinilo Taginod, Maria Taginod, Aresono Taginod. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Hari namin ay basbasan pagkat siya ay iyong hinirang, kahit isang araw lamang kapag nasa iyong bahay, daig ang 1,000 araw. Ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating mahal na pari, Reverendo Padre J. Francis Flandes, SVD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Kayong maangkat, magganong sa buong luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon. Welcome po natin yung ating kasama na pari, si Father Jerry Miranda Pirocho, SBD. So nakasama po natin si Father Jerry sa ating mga liturgical celebration. At sa ating banal na misa, ating isama ang misa pasasalamat na Marisa Rafan and family, Chan Mankit and family, at para sa intensyon ni Lucy Guan, Maria Cecilia Lee, at para sa kaluluwa ni Juanito Rafan, Fausto Bailon Sr., Socorro Bailon, Jose Bailon, Eli Bailon, Chang Tsingkit, Jackie, Robit Di Borja. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Nang ibigay ni Jesus ang sarili sa atin bilang tinapay ng buhay,
hangad niyang maranasan natin ang ganap na kaligayahan ng buhay. Maranasan nawa natin ang kaligayahang ito tuwing dumudulog tayo sa hapag ng Diyos sa pagdiriwang ng misa. Sa hamak na anyo ng tinapay at alak, ibinibigay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa atin. Tanggapin natin siya ng buong paggalang at pananampalataya at pahintulutan natin siyang baguhin tayo upang maging tunay na kawangis niya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanid ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdalo, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos na inang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, tunghanan ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagtulong sa kanyang anak. Maawa ka sa amin. Ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa dalangin ng Ama. Amen. Amen. Magpasalamat din tayo sa Panginoon for our 40 years as a community, ang anniversary natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirit na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Unang pagbasa. Ang tunay na karunungan ay batay sa pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Ang nagkakamit ng karunungang ito ay tulad sa isang taong dumudulog sa isang masaganang hapagkainan. Nabubusog at nasisiyahan siyang lubos. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda. Punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang puon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin. Mga kaibigan, at kayo ngayon ay aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong iyon maranasan? Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa. Para kay San Pablo, lahat ay biyayang kaloob lamang ng Diyos. Inaanyayahan ng apostol ang mga nagbagong loob na magpasalamat tuwina sa Panginoon at sikaping mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Pagbasa mula sa sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa banal na Ebanghelyo.
kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. Ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliban na kanin ninyo ang laman ng aking anak, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Minsan ko na pong naitanong ito doon sa misa ko sa St. Joseph. Sabi ko nga, ano ang mga paborito niyong tinapay? Kasi madalas, kapag ikay hinamalingki, kahit nasa kapos ka sa budget, pag uwi mo, may dala ka para sa pamilya. Karamihan ang dala ay tinapay. Sabi nga, ano yung paboritong tinapay na gusto? Sabi nila, yun daw madalas is yung pandesal. Kasi mura na, pinipilahan pa. Sa umaga, mainit na pandesal at merong kape, okay na ang almusal. Kuminsan. Pero kuminsan kasi yung mga pandesal ngayon, tig-pipiso, pero pag inano mo siya, hinawakan mo siya, parang kapiraso na lang yung pandesal. Kaya yung iba, pag may pera, ensaymada. Yung kumakain ka ng ensaymada, kahit yung bibig mo ay kumakalat yung asukal at yung margarine sa bibig, okay lang, di ba? Tapos may palaman pa. Sabi, anong klaseng palaman? Mahilig tayo sa mga palaman eh. Kaya may mga sandwich, di ba? May chicken sandwich, may kung ano-ano pag inilalagay natin. Sabi nila, paborito ng mga Pilipino ang palaman ng ube o kaya munggo, kaya nga pandimunggo. Ikaw, Father, sapagkat ako ay Bisaya, sabi ko, huwag kayo maingay, pandikugmo.
Hindi alam ko ano. Ang mga Bisaya ko, tawag-tawa dito sa pandikugbo na ito. Pandimunggo. Masarap yan. Yung tinapay na siyang naging rason kung bakit nagsumikap si John sa John and Marcia. Sabi ni Doña Delilah. Kilala niyo ito kasi magkaedad lang tayo, magaling. Inabot ninyo ito. Si John Puruntong at si Marcia sa John and Marcia. Yung kanyang binan ay si Aling Delilah, si Doña Delilah sinasabi, John, magsumikap ka. Diba? Ganun yung parati. And yun yung very reason bakit tayo pumunta dito. Para magsumikap, para may ibili ka ng tinapay para sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. Yun yung rason. Kahit na may mga hindi naman lahat talagang sasabihin natin na ay kasing swerte nung iba sa atin na pumunta. Yung iba ay hirap din kahit na dito. Sapagkat hindi naman lahat ika nga ng swerte. Hinahangad natin, ngunit kung minsan mailap yung tinatawag natin na swerte o yung biyaya sa atin. Kaya kinakailangan magsumikap tayo kahit papano, magtipid, para may maipadala sa mga mahal natin sa buhay. Na maibibili ng tinapay na nauubos din. Di ba? Kaya nga, pag may mga birthday, may kung anong okasyon, anniversary, talaga naghahanda tayo at inanyayahan katulad ng unang pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan na sinasabing, halik kayo at ating pagsaluhan ang mga sinasabi nating pinaghirapan, ika nga. Yung kahit na karampot lang yung inihanda mo, nandyan yung mga kapitbahay, masayang-masaya ka habang nagdiriwang ka ng iyong kaarawan, habang nagdiriwang ka ng iyong anniversary, ng graduation, pasasalamat sa Panginoon sapagkat biniyayaan ka. So, ibig sabihin yung tinapay pala, hindi lamang yung pagkaing physical. Yung tinapay na kahit wala ka namang isinusubo, pakiramdam mo, busog ka. Nandyan yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Actually, yung handa mo, simple lang naman eh. Yung walang kamatayang pansit. At yung hindi maubos-ubos na dinuguan. Yun. At saka yung puto. Yung gano'n lang kasimple. Pero bukod doon, nabusog ka dahil sa pagmamahal na ipinamalas at namalas mo rin mula sa iyong mga kamag-anak, mula sa mga kapitbahay na ang tagal mo nang hindi nakita. Kayo yung paanya, halik kayo at kumain kayo, uminom kayo. Lahat ng ito ay bigay ko sa inyo ng libre at hindi na kayo kailangan maghirap. So yun yung mga handaan na ibinibigay sa atin. Kaya nga, yung biyaya, sinasabi sa Salmo, pagsumikapan natin na ma-appreciate na yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay mabigyan natin ng saysay. Ano ang sabi ni San Pablo? Magpasalamat kayo sa anumang biyayang inyong natanggap. Isang katangian ito na madali nating bigkasin, madali nating wikain, subalit kung minsan ang hirap niyang ma-experience ng ibang tao. Tingnan mo kung minsan may mga taong hindi pa sapat. Yung bibigay mo ng baon na ganito, nagmamaktol pa, nagrereklamo pa. Ito lang ang budget, kulang ito. Yung hindi pa sapat sa kanila. Kahit na binibigyan, hindi nila alam kung gaano kahirap kumita ng pera, gaano kahirap maghanap ng pera, kung minsan mangutang ka na nga para ma-provide mo. And yet, yung taong tinutulungan mo, hindi man lang marunong magpasalamat. Isang napakagandang kaugalian para sa atin na kung minsan limot na natin. Dahil hindi sapat, hindi natin nakalimutan natin kung minsan. Isang simpleng bagay, halimbawa, yung tayo ay kumakain. Malimit, nakalimutan natin magdasal, kahit mag-sign of the cross. Lord, maraming salamat sa mga biyaya. Kahit na gaano kapayak yung handa, ay yung iba nga walang makain eh.
Tapos yung simpleng salita lamang na salamat, isa ito sa mga mayroong na-identify na mga makapangyarihang salita at isa ang salitang salamat sa tatlong nangungunang mga salita na makapangyarihan. Pag nabanggit mo ito, yung taong nakakaramdam, nakikinig dito, ay talagang maramdaman niya. No? Hindi mo kayang bayaran. Pero kapag ka nabanggit sa iyong salitang salamat, parang ganado kang magbigay pa. Kapag ganoon, kaya nga sinasabi na, walang utang na loob yung taong yan. Matapos mong tulungan, hindi ba lang magsasabi na, maraming salamat po dito. Kung minsan, hindi lamang sa salita, maramdaman mo na hindi man siya makapagbigkas ng salitang salamat, kundi namumutawi sa kanyang, walang mamumutawi salita sa bibig niya, pero ramdam mo na nagpapasalamat yung tao, hindi nga siya makatingin ng diretso, yung luha na lang magingilid sa kanyang mga mata, tanda ng marubdob na pagpapasalamat sa lahat ng tulong na naibigay natin. Kung may salitang utang na loob, yun yung taglay natin sa Panginoon. Yung salitang utang na loob na hindi natin mababayaran kailanman. Kaya nagsumikap tayo na mapabuti yung ating kalagayan. Nagsumikap tayo na mai-correct yung ating kalagayan. Nagsumikap tayo na kung minsan, marami akong narinig mula sa iba, sa inyo na, Father, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon when I was in the Philippines. Dito, nakita ko kahit nahirapan akong i-budget yung time ko, nahirapan akong i-budget yung pera ko, but I still have, pakiramdam ko, punong-puno ako sapagkat naglilingkod ako sa Panginoon. Amen? Yung pala yung sinasabing walang kapalit na pera, na halaga, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yung kanyang, yung maramdaman mo na lang yung peace of mind. Maramdaman mo na lang yung busog ka sapagkat alam mo na yung iyong pamilya secured dahil inalay mo yung sarili mo para sa Panginoon. Amen. Napakagandang biyaya. Kaya yung sinasabi na, ako ang pagkain na mula sa langit. Yung tinatanggap natin sa banal na komunyon, ito yung ating Panginoon. Kaya madalas sinasabi natin at huwag natin kalimutang banggitin at i-memorize ito. Yung sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Sino ba tayo para maging marapat sa Panginoon? Dami nating pagkukulang. Ang dami nating pagkakasala. Ang dami nating mga sinasabi nating unworthiness. Yung hindi karapat-dapat. Pero yung grasya at biyaya ng Panginoon, higit pa sa ating pagkakasala. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, higit pa sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya sinasabi natin yung pangalawang salita, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tunay ngang mapagpapagaling ang katawan ng ating Panginoon na tinatanggap natin sa banal na pakikinabang. Na huwag nating i-deprive yung sarili natin na tanggapin ang ating Panginoon. Sapagkat kapag tinanggap natin siya, tunay ngang maramdaman natin sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, ang Panginoon hindi mumuhunan doon datapwat. Siya ay namuhunan doon sa patuloy nating pagsisikap na siya ay sundan, na siya ay tanggapin, na siya ay isabuhay. Amen? Maging dakila nawa ang ating pagsunod sa Kanya, maging marapat nawa tayo sa kabilang ating mga pagkukulang, sapagkat siya ang tanging pagkain na hindi na tayo magugutom at mauuhaw katulad ng physical na pagkain. Sapagkat ang biyaya mula sa langit ay siya nating panghabang buhay na lakas at fuel, ika nga, gasolina para sa ating espiritual na paglalakbay. Tayo ngayon ay magsitayo at sabay-sabay nating wikain ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. sa may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Eucharistia, ibinibigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo bilang pangako ng buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Ama na may sa buhay natin ang pagliligtas ni Kristo. Buong tiwala nating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tulad ni Kristo, taos puso nawang maialay ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang kanilang buhay sa taos pusong paglilingkod sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makakita nawa ang mga may sakit, mga biktima ng karahasan, at mga naghihikahos ng pag-asa at biyaya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging karamay nawa tayo ng mga nais magbalik loob sa Diyos at tanggapin natin sila sa pamayanan ng buong pagmamahal at walang panghuhusga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa natin ang kaugnayan ng pagdiriwang ng misa sa ating buhay. Kung paanong tinanggap natin si Kristo, maibahagi din nawa natin siya sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng sambayanang pinapalakas mo sa banal na Eucharistia. Ipakalob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Sa lupain na
kapatid, upang ang paghain natin ay kalooban ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo,
bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Stephen na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, napingin natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo.
narito sa Heso Kristo, ang tinapay ng buhay, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako ang pagkaing buhay na galing sa kalangitan, ang sabi ng poong mahal. Ito'y inyong pagsaluhan nang kayo'y laging mabuhay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the Holy Souls. Eternal Father, I offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Amen. Bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po yung mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan o anibersaryo ng kanilang kasal sa buwan na ito na pumunta po sa harapan para sa espesyal na panalangin. Birthday, August, birthday, wedding, anniversary. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang na naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama at gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamilya. Panginoon, magpadala ka ng mabubuti at tapat na kaibigan para sila'y gabayan sa panahon na kailangan nila ng kaagapay sa kanilang pamumuhay bilang migrante. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Naway patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Patatagin mo rin ang aming pananampalataya na hindi kami manghina sa pagsunod at pagsamba sa iyo sa kabila ng aming mga problema at unos sa aming buhay. Dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. And so we'd like to thank, nagpasalamat tayo si Father Jerry sa kanyang reflection na sinasamahan tayo. Si Father Jerry. So makasama po natin si Father Jerry sa ating mga spiritual activities. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsukayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumatangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya ay mamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon ihayag purihin siya at ating ibon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, na siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at taon
Break time! Break time! Ano oras? So, mag-break time muna? Announcement po. Kumain po muna kayo at katapos niyo pong kumain, magsibay